Nandito sa Salawag, oh. In-impound yung motor ko. Yung lisensya ko kasi Xerox. Ito yung nirelease ng LTO. Tapos in-impound nila yung motor, eh. Ngayon, papatipak natin. Ano, sir? Ginagawa ka pa rin. Baka hindi kami sinasabi mo, ha? Di ba, pasibak mo ako, ha? Hindi ganyan makipag-usap sa traffic enforcer. Hindi nga, sir. Nakikusap pero maayos. Kasi ito, sir. Ito ibinigay na Teka lang, ha? Teka lang. Hindi ka ako nahirma na huli. Anak ko to, anak ko. Nakala anak mo, eh. May moving violation niya, kaya hinuli. Nag-disregard ng traffic light. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Yo, what's up mga kapenyo? Good morning Pilipinas. At dito nga, no, meron na namang isang traffic enforcer na nakahuli ng sibilyan dito sa kalsada. At talagang dito, no, nagtalo pa itong dalawa dahil nga sa Xerox copy na dala netong isang sibilyan, mga kapenyo, no, na kung saan hinuli nitong traffic enforcer. Eh sigurado ako mga kapenyo, magagalit na naman si Senator Rapi Tulfo nito. Padami ng padami yung mga bobong traffic enforcer na naman, mga kapenyo, na kung saan hindi niya alam ang bagong patakaran ngayon ng LTO na pwede kang magdala ng Xerox copy, na kung saan yan yung binibigay ngayon ng LTO, no? At dito mga kapenyo, mukhang nagkakamali ata itong traffic enforcer sa paghuli dito sa isang sibilyan, at kawawa naman din itong sibilyan, no, na nahuli nga niya, na kung saan may daladala naman na copy ng kanyang lisensya, at yun nga raw ang binigay sa kanya ng IMOS LTO, yung Xerox nga. Ang kaso sa kabobohan nito ni Kuya, hinuli pa rin niya at kinuha ang motor. At tara mga kapenyo, mas maganda kung mapanood mismo natin sa kanila. Nandito sa Salawag, oh. In-impound yung motor ko. Yung lisensya ko kasi Xerox. Talaga, kasi Xerox. Oh, ito naman ito yung nirelease ng LTO. Tapos in-impound nila yung motor, eh. Oo. In-impound. Impound talaga mga kapenyo yung motor. Yan lang ang bini-issue ng yan ang ano. Oh, sige. Huwag daw sumisigaw, magreklamo na lang Ngayon, daw. papatipak natin. Papasibak. Salita si sir, papasibak Ginagawa tayo. ka pa rin. Baka hindi kami sinasabi mo, ha? Di ba, pasibak mo ako, ha? Ayun, mag-init ang ulo. Hindi ganyan makipag-usap sa traffic enforcer. Hindi nga, sir. Nakikusap pero maayos. Kasi ito, sir. Ito ibinigay na Teka lang, ha? Teka lang. Hindi ka ako nahirma na huli. Anak ko to, anak ko. Nakala anak mo, eh. May moving violation niya, kaya hinuli. Nag-disregard ng traffic light. Oh, pero yun, disregard yung inang ititikit mo, pero wag may i-issue yung lisensya. DTS ang ititikit mo kasi yung lisensya, yan ang binigay ng IMOS. Kaya nga nagulat ako, kung DTS yan, di ko pupuntahan dito yan. Pero ang sinabi sa akin, lisensya, kaya ako pumunta dito. Huwag mo nang sabihin, pasisibak mo, baka nagkakamali ka. Pero natikita ka na? Ano yung nilagay? Disobedience traffic sa. Okay. I-impound daw nila yan, eh. Kasi daw Xerox lisensya ko. Pwede impound yan. DTS lang yan. Pero Oo. hindi pwede impound. Dadali sa Ano, dyan. Xerox yung lisensya. Kaya nga, yan nga yung binigay ng ano, ng IMOS. Hindi Xerox ang lisensya. Yan ang ibinibigay ng LTO. Ayun, bagong wala patakaran silang yun, eh. binibigay. Nakakakard lang, sir, may original yan. Ano yung original, kinukuha nila. May original na ba? Meron yung original na natakbo ng temporary license. Ang importante dyan, nakarehistro yan, kahit ano mo. Oo, hindi yun. Alam mo, ginagamit sa negosyo yan, boss. Nilalala mo yan. Yung isang araw, dalawang araw na hindi nakakabiyahe yan. Oo, Hindi malaking kumikita bagay yan. na yun, tama. Ha? Ganyan kayo kalupit, ha? Eh, samantala ito, binigay ng LTO. Eh, yung disregarded traffic sign, wala akong problema doon. Totoo naman din yung sinasabi dito ni Kuya, mga kapenyo, no, na kung saan talagang hindi niya pwedeng i-impound ang motor dahil nakarehistro nga itong motor ng Lalamove ba yan, mga kapenyo, kung hindi ako nagkakamali. At talagang maling-mali dito ang enforcer. No, kailangan nito ng seminar para talagang matuto itong taon to, no, dahil ang nangyari kasi na-trigger o na-provoke siya doon sa pagsalita ni Kuya na ipapatanggal natin yan. Totoo naman na pwede talaga siya matanggal dahil sa ginagawa niya ngayon. Pero kung tama sana yung ginagawa nitong enforcer, bakit ka naman tatanggalin sa serbisyo mo? Dahil nakikita naman ng gobyerno natin o nakikita ng mamamayang Pilipino na tama naman yung ginagawa mo. 'Di ba? Walang dahilan o walang reason para patanggal ka sa trabaho. Pero ganitong ginagawa mo, talagang boploks ka. Mahuhuli ka at mapapatansik ka sa iyong pwesto dahil sa ginagawa mong katarantaduhan. No, isipin mo, i-impound mo yung motor, yun nga yung binigay ng IMOS sa kanila na lisensya. No, yung Xerox copy na yun yung binigay ng
Imus at kinuha sa kanila etong original copy nila ng lisensya. Yun na yung bagong patakaran kasi ngayon ng LTO mga kapenyo, na kung saan meron pa rin mga ilan-ilan sa atin na hindi nakakaalam nito. No, sana doon kay Kuya Enforcer, nagtanong ka muna Brad kung eto ba yung bagong patakaran ngayon kasi may nahuli ako ngayon gusto ko sanang i-impound yung motor kasi wala lisensya, ang dala-dalang lisensya copy. Ang problema, nagkamali ka Brad, patay ka ngayon. No, nagkaroon tuloy ng butas etong netizen na ipatanggal ka o ipatalsik ka, lalong-lalo na naka-video, hindi ka man lang nag-ingat. Diba? So, minsan, sa mga enforcer, alam ko naman, tao lang din yan, nagkakamali minsan. Kaso napaka-boplox talaga ng ginawa dito ni Kuya, no? Nitong traffic enforcer, no? Dinaan niya sa init ng ulo, na kung saan, alam naman niya, bilang isang traffic enforcer, no? Talagang kailangan yan, laging malamig ang ulo mo. Huwag mong dadaanin sa init ng ulo dahil ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno at ikaw ang inaasahan ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na pagdating sa traffic. Ikaw ang inaasahan ng mamamayang Pilipino, no, na dapat itinutuwid nyo, no, ng tama. Hindi yung sasabihin mo, ay hindi pwede mo ako. Pero alam ko naman na na-trigger ka doon, kaso lang mali no. Sana inalam mo muna bago mo in-impound yung motor. At tara mga kapenyo, basahin naman natin yung sinabi dito ni Emmanuel Pitate, no, kasi nag-post ka siya mga kapenyo regarding dito sa kolokoy na enforcer na to, at basahin natin. I-impound motor ko dahil sa Xerox lisensya ko. Kumpleto ako ng papel at rehistro. DTS lang violation ko, na damay pati lisensya. Tapos i-impound pa. Pinaliwanag ko naman na mabuti sa enforcer na sinusurrender ko yung PVC card ko nung nagpa-renew ako ng lisensya. At nataon na walang stock ng PVC card sa LTO Imus, kaya papel pansamantala lisensya ko. Nakalagay naman valid as temporary license. Pero pilit pa din hinahanap ang original. Pinakita ko na rin yung digital license ko sa LTO portal, i-impound pa din daw. Kaya pinapunta ko tatay ko kung saan ako nahuli. Nakikipagtalo pa din na i-impound, natawag na ng tow truck. Buti na lang natawagan namin hotline ng RSAP at natulungan kami, kinausap ang enforcer, kaya sinoli din motor ko at susi na nakuha ng enforcer. Kung di pa pupunta tatay ko at tumawag sa RSAP, i-impound talaga motor ko. Tinawagan din LTO Imus at maliwanag na black and white at walang colored silang inirelease that time. Kulang sa seminar enforcer ng DAMSA. Ako sir, dali ka dito, kitang kita talaga yung kaboplokan mo nagawa dito sa isang netizen na nahuli mo nga sa Imus, no, na kung saan impound mo pa talaga, tumawag ka pa ng tow truck, kinayupak ka. Nako, yari ka talaga, no? Imbis na sana hindi ka matatanggal sa serbisyo mo, ngayon babalik ka sa grade 1, mase-seminar ka ulit, at masakit pa nito, masisibak ka sa pwesto mo pa nagkataon, no? So yan mga kapenyo, kung kayo at tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa Boplox na enforcer na to? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo, at lahat po yan mabasahin ko. Maraming salamat mga kapenyo, at kita kasi na lang tayo sa mga susunod kong reaction videos. Would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal this.